Ako po si Amer Villanueva. Ako po ang representative ng Santa Clara sa project manager para po sa proyektong ito na hinukay na po namin sa May Crossing. Actually, this project po is included po, kasama po ito sa project ng DOTR na railways, yung pong NSCR, North-South Commuter Railway. Ito po ay ang proyekto ng DOTR na inatas po sa Meralco para ibaba ang lahat ng kable, lahat po ng mga power line na tatama at magkocross mismo doon po sa tren. So hindi lang po ang Meralco, kundi lahat po ng mga telephone line, basta po lahat may utilities na overhead o aerial, pinababa po ng DOTR. So kami po sa Santa Clara, kami po nakakaga ng proyektong ito para po ibaba o maglagay po ng mga pipes o yung HDPE pipe na 500 mm diameter na dadaanan ng kanilang mga kable. So ito pong proyekto nito ay nag-umpisa po sa Kalipit hanggang doon po sa Tutuban, yung po sa Central Terminal. So buo po yan, lahat po ng mga nasa itaas, binababa po, lahat po nag-cross. So later on po, kung nagbukas po, wala na pong disturbo. We started po last 2019 pa, kasabay po kami nung nag-construct ng train, nung release ng train. So nag-start na po kami kasi sa Malolos, papuntang Valenzuela. Medyo na-late po itong Kalumpit, mga 2 years na po kami rito kasi nga po sa design po yata ng Darado, nahuli po itong na-approval. Ang title po ng project namin is Relocation of Meralco's Utility through Underground including Civil Works. So, from dito po sa malapit sa east side, malapit po dito sa may Bacator Highway, itatawid po namin palalim with a minimum of 3.5 meter na depth. Ang dapat po, yun po ang requirement kasi ng train. Kailangan po mas malalim kami ito sa mga pundasyon nila. So, almost minsan po mga 8 meter, minsan po may mga 12 meter na po. Depende po kasi po na unahan po kami ng mga telecom company. Pag po sila yung nasa 3.5 o 4 meter, kailangan po namin mas malalim. Nagkataon po dito sa Balungaw, dito po sa highway natin, na apat po kasi yung lalagyan namin na 500 mm. So may pagitan po silang mga kalahating metro, so kailangan po namin medyo malalim at medyo masaya lang, baka po kasi tamaan yung mga handyan na underground utility, tubig at saka yung mga dalito. Tama po ba na sa ngayon 6 months na kayong nandun? Tama po yun, Vice Mayor. Tama. Opo. Of course, in any project po na ginagawa natin ay meron kayong target na kung kailan matatapos, kailan nagsimula at expected na makukomplete yan ay kayo po ay nakasunod doon sa inyong target dates. Actually po, last amantag po, pinatawag po kami ni Mayor. Pinaliwanag po nga namin na ang target is October, end of October. Yung nga po, yan nga po sa amin ang ating municipal administrator at ganoon din ang engineering natin na you are expecting na makukomplete ninyo ito sa 5 October, no? Hindi siguro mga isang buwan pa, no? 2 months. Okay. Actually po, sorry ho kasi nagkaroon niya ako tayo ng bagyo, tsaka yung meron pinarectify ko sa amin si PEO, si Engineer Glenn, na kailangan patibayin yung ilalim kasi nga nung bumagyo, nag-discover po yung ilalim nung katabi ng hinukay namin. Ilang grupo po kayong involved sa project na yan? Kasi maaaring kayo, sa inyo po yung paglalagay ng mga kable, yun po ba sa inyo? Ay hindi po, yung pong pagsusutan lang ang kable, yung mismong pipe lang po. Kaya nga po, so iniisip ko na hindi lang grupo nyo involved yan. Meralco, halimbawa. Tama. Ito, Meralco, tapos kayo, tapos sino pa po? Kanino na-delay? Kanino na-delay yung project? Actually po, ngayon po talaga sa amin po na-delay. At ito nga pong nag-rectify pa po kami, almost 2 weeks po kami nag-rectify yung ilalim kasi tumuho nga ako. Kinumpleto po namin yung sheet file namin. At tapos, as per niya po instruction ng PEO, tinibago po namin yung pavement sa ibabaw para mapita pa namin yung voids. So nagawa na namin yan last Friday night. So ngayon ho, although yung plate yung nilagay namin before na makita nyo malalaki, 2 inches po ang kapal nito. Nagamit na rin po namin ito sa ibang site sa Manila. Okay naman po ito, nadadaanan po ng malalaking mga cargo truck and mga container. Kaya nga lang po, at medyo
parang hindi din po ano si Dio, gusto niya lagyan talaga yung loob. So, yun po yung ginawa namin kaya medyo nabala po kami ng Ano po ba kayong problema doon sapagkat yung lugar na yan ay may drainage? Alam ko may drainage doon kasi sometime about 10 years ago, naglagay ng drainage yan kasi lumulubog yung crossing. So, meron drainage po dyan papunta sa ilog. I don't know kung hindi nakaabala sa inyo yan. Wala naman po kami natamaan doon sa dalawa. Kasi sabi nyo nag-collapse. Opo. May portion na nag-collapse. Tama po. Gawaan po nung ano yun sa tubig. Kasi kapag malaki po ang tubig, lalo kong high tide, malaki po yung bomba namin na pang-pump out ng tubig. So, sumasama po yung mga sealant sa ilalim. So, kaya po nagkakaroon po ng hugay sa ilalim. Yun nga po ang ginawa namin na nirectify po namin through sheet pile and then yung sandbagging. And then yung Friday nga po nilagyan ng mga boulder. Kaya solid po yung ilalim ngayon. Ligtas po yung mga mabibigat na trucks na mga 35 tons na dumadalo po. Dalawa yung hukay doon, di po ba? Opo. Ano po yung isa? Doon Doon po tumawid. Opo. Pagka kasi na po yung PNR yung additional. Pagtawid po doon sa Migali sa Makatol. So sa gitna yung train. Opo. Sa po ilan po doon. Po.